balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Hindi nagtagal at si Maria'y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa bulubundukin ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, biglang gumalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan at siya'y napuspos ng Espiritu Santo. Napasigaw siya sa galak. Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong pagbati ay gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Pinagpala ka sapagkat sumampalataya kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya akong kanyang abang alipin. Mula ngayon, ang lahat ng tao'y tatawagin akong pinagpala, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Ang kanyang kahabagan ay para sa lahat ng salin lahing may takot sa kanya. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Nilito niya ang mga may palalong isipan. Tinanggal sa kanilang luklukan ang mga may kapangyarihan at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Pinasagana niya sa mabubuting bagay ang mga kapuspalad at pinaalis niyang walang dala na anuman ang mga mayayaman. Tinulungan niya ang Israel na kanyang lingkod at hindi niya kinalimutang kahabagan nito, tulad ng kanyang ipinangako sa ating mga ninuno, kay Abraham at sa lahi nito magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan bago siya umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, lahat tayo ay may karanasan ng pagdalaw. Minsan, may bisitang nagdadala ng saya. Minsan, may bisitang nag-iiwan ng gulo. Pero kapag ang isang pagdalaw ay mula sa puso, may dala itong liwanag, pag-asa at buhay. Sa Ebanghelyo ngayon, si Maria, bagong tanggap ng balita na siya'y magiging ina ng Mesiyas, ay hindi nagkulong sa bahay. Sa halip, nagmadali siyang pumunta sa kabundukan upang dalawin ang kanyang kamag-anak na si Elizabeth na buntis din sa kabila ng kanyang katandaan. Hindi ordinaryo ang eksenang ito. 2 babae, parehong may dinadalang buhay, parehong bahagi ng plano ng Diyos, parehong bukas ang puso sa kanyang kalooban, at sa kanilang pagtatagpo, sumabog ang kagalakan ng Espiritu Santo. Napansin natin, mga kapatid, na si Maria ay pumunta kay Elizabeth. Pagkatapos niyang sabihin ang kanyang fiat, mangyari nawa sa akin ayon sa iyong salita. Ito'y mahalaga. Kapag tinanggap mo ang Diyos sa puso mo, natural mong dadalhin siya sa iba. Hindi nakulong si Maria sa sarili niyang karanasan. Maari sanang sinabi niya, ako ang magiging ina ng Mesiyas. Dapat akong magpahinga, maghanda. Pero hindi. Agad siyang kumilos. Tumugon sa pangangailangan ng iba. Kapag puno ang puso mo ng Diyos, hindi mo mapipigilang maging daluyan ng kanyang presensya. Sa sandaling narinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, umalpas sa kagalakan ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Hindi lang salita ang dala ni Maria, dala niya si Jesus. At saan man naroroon si Jesus, may kagalakan, may bagong sigla.
may pagbubuntis ng pag-asa. Kapag ang pagdalaw natin ay dala si Kristo, nagkakaroon ito ng kakaibang kapangyarihan. Ang sugatan, gumagaan ang loob. Ang nalulumbay, nabibigyan ng pag-asa. Ang nawawala, muling nakakakita ng direksyon. Kapag ba tayo ay dumadalaw sa iba, sa salita, kilos at presensya natin, nadadala rin ba natin si Kristo? Si Maria ay nanatili kay Elizabeth ng 3 buwan. Hindi siya dumalaw para magpasikat na siya'y magiging ina ng Panginoon. Dumalaw siya para maglingkod. Siguro, tinulungan niya si Elizabeth sa gawaing bahay, sa paghahanda para sa panganganak, at higit sa lahat, sa pagbabahagi ng kanyang pananampalataya. Minsan, kapag bumibisita tayo, dala lang natin ay tsismis o kaya reklamo. Pero si Maria, dala niya ang pagmamahal na nakikita sa gawa, hindi lang sa salita. Ang tunay na pagdalaw ay hindi tungkol sa atin. Ito'y tungkol sa kung paano natin maipadama sa iba ang pagmamahal ng Diyos. Sa huling bahagi ng Ebanghelyo, sumiklab ang papuri ni Maria. Dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Ang papuri ni Maria ay hindi galing sa komportableng buhay. Galing ito sa pusong puno ng pananampalataya kahit hindi malinaw ang hinaharap. Siya ay magiging ina sa labas ng kasal, haharap sa tsismis ng bayan, at wala pang malinaw na plano kung saan titira. Pero sa halip na magreklamo, nagpasalamat siya. Dito natin makikita na ang pasasalamat ay hindi nakabatay sa kawalan ng problema, kundi sa presensya ng Diyos sa gitna ng lahat. Mga kapatid, kung tutuusin, tayo lahat ay tinatawag na maging tulad ni Maria. Mga taong nagdadala kay Kristo saan man tayo magpunta. Ang ating pamilya, trabaho, komunidad at simbahan ay nangangailangan ng ganitong uri ng pagdalaw. Pagdalaw sa may sakit na may dalang pag-asa. Pagdalaw sa mahihirap na may dalang kabutihan. Pagdalaw sa sugatang puso na may dalang kapatawaran. At hindi ito laging nangangailangan ng pisikal na pagpunta. Sa panahon ngayon, pwede ring maging pagdalaw ang isang tapat na tawag, mensahe o dasal para sa kapwa. Pagnilayan natin ang mga katanungang ito. Sino ang dapat nating dalawin ngayon? Hindi lang pisikal, kundi sa pakikinig, sa pag-unawa, pagbibigay ng lakas. Kapag dumadalaw ba tayo, dala ba natin si Kristo o ang sarili lang natin? Tulad ni Maria, marunong ba tayong magpasalamat kahit hindi perpekto ang sitwasyon natin? Ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth ay larawan ng simbahan na nasa misyon. Isang simbahan na nagmamadali, hindi para magpakitang gilas kundi para maglingkod. Isang simbahan na dala si Kristo, hindi ang sariling interes. Isang simbahan na nagbubungang ng kagalakan, saan man pumunta. Kung magiging ganito ang ating buhay, bawat hakbang natin ay magiging pagdalaw na nagdadala ng buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, turuan mo kaming maging tulad ni Maria. Handang magmadali sa kabundukan ng paglilingkod. Dala ang iyong presensya at pagmamahal. Gawin mo kaming mga pagdalaw na nagbibigay ng kagalakan, pagdalaw na nagpapagaling ng sugat, pagdalaw na nagpapalakas ng pananampalataya. Tulungan mo kami na magpuri sa iyo sa lahat ng oras, mabuti man o mahirap ang aming kalagayan, at maging daluyan ng iyong biyaya sa aming kapwa. Amen.
Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.